Ito ang pinakamultong ospital sa Taiwan. Makipag-usap sa akin. Makipag-usap sa akin. Sinabi dito na makipag-usap sa akin. Galing, kaya hayaan mo akong makikita sa'yo. Alam ko kung bakit ko naman masama pakiramdam sa akin. Sa mura na kailangan ng lupas. Noong nakatira sa gilid ng lumang Taipei sa Taiwan, may isang malaki ngunit misteryosong pribadong ospital na itinayo noong maagang 1980 taon na pagmamay-ari ni Ginoong Wang, isang kilalang doktor sa Taiwan na kilala sa kanyang maawain na pag-aalaga at dedikasyon sa kanyang mga pasyente. And yung ospital na hindi ko mabanggit ang pangalan dahil sa pribadong mga dahilan, hindi lamang isang lugar para sa pakiramdam para sa komunidad. Ito rin ang tahanan ni Ginoong Wong, ang kanyang asawa at 3 anak. Ang pamilya Wong ay nakatira sa isang marangyang apartment sa itaas na palapag ng ospital, isang natatanging sitwasyon na hindi mo karaniwang nakikita na nagpapakita ng kanilang hilig sa arkitekturang Europeo na may mga marangyang kasangkapan at malaking disenyo mula sa kanilang tagumpay. Ito ay lumikha ng isang kakaiba ngunit kaakit-akit na halo ng buhay pampamilya at praktika medikal. Sa kabila ng natatanging setup, hindi masyadong maraming impormasyon tungkol sa kanilang pribadong buhay ang maaaring matagpuan online na nagdaragdag sa misteryo ng pamilya. Nagkaroon ng trahedya noong 1990 na tao nang ang kanilang bunso at masiglang anak na babae ay biglang namatay sa murang edad na 10 dahil sa mga problema sa kalusugan. Ang kanyang kamatayan ay nagpadala ng pagkabigla sa pamilya at sa ospital. Hinasiyaan ni Ginoong Wong na minsan ang haligi ng lakas ay natagpuan niyang nakikipagbuno sa hindi matatawarang kalungkutan. Ang kanyang asawa na labis na naapektuhan ng pagkawala ng kanyang bunso ay nalunod sa malalim na depresyon at ang dating mainit at masiglang marangyang apartment ay naging malamig at tahimik. Sa desperadong pagtatangka na maisalba ang natitira sa kanilang pamilya at buhay, si Ginoong Wong ay gumawa ng nakakadurog na puso na desisyon na ibenta ang pribadong ospital. Sa 1975, ang pamilya ay lumipat na sa Hong Kong. Iniwan ang buhay na kanilang itinayo at ang mga alaala, kapwa masaya at masakit. Ang bagong pagmamay-ari ng ospital ay naging sanhi ng kapahamakan. Ang bagong pamamahala ay kulang sa dedikasyon at kadalubhasaan at sa loob ng 1 taon, ang kalagayan ng ospital ay mabilis na lumala dahil sa mahinang pangangalaga at sa 1977, ito ay itinuring na hindi ligtas para sa mga pasyente at kawani. Ang dating masiglang ospital ay ngayon ay walang laman. Bilang unang tugon sa mga pangangailangan ng komunidad, ang pamahalaan ay nagtayo ng isang bagong modernong ospital malapit doon. Ang ospital ni Ginoong Wong, gayunpaman, ay pinabayaan na malanta noong maagang 2000 at naging ganap na iniwan. Ngayon, ang nagkakalap na istruktura ay nakatayo na nababalot sa misteryo at mga alaala. Hamadala na nagbabahagi ang mga lokal ng nakakakilabot ng mga kwento tungkol sa lumang ospital at paminsan-minsan ay naglalakbay ang mga mausisang kaluluwa upang tuklasin ang mga guho nito na umaasa makakita ng isang silip ng nakaraan. Ang kwento ng pamilya Wong at ang kanilang malas na ospital, nananatiling isang makabagbag damdaming paalala kung gaano kabilis magbago ang buhay at kung paano patuloy na nagpapatuloy ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan sa mga nakalimutang lugar. Kung pinanood mo pang Taiwan vlog, makakakuha ka ng silip sa video niya ngayon. Nagsimula ito lahat nang makuha ko ang impormasyong ito tungkol sa ospital na ito mula sa aking kaibigan na nagsabi na natatangi ang ospital na ito dahil may pamilya na dati nakatira sa itaas sa pinakamataas na palapag at sinabi rin niya na ito ay napakadilim. Makarating ako doon, mayroong isang tindero at ang kanyang pamilya mismo sa harap ng entrance kaya kami ay nabigo sa unang gabi nang kami ay pumunta doon. Sinubukan ko lang makipag-usap sa kanila. Nagtanong kung papayagan nila kami na pumasok para kumuha ng mga larawan. Nag-alok pa ako ng pera, ngunit sinabi niyang hindi. Makalipas ang ilang araw na pabalik ako. Hindi ko gustong sukuan ang lugar na ito. May naisip ako. Mga 12:00 hating gabi, nagsasara ang tindahan ng nagtitinda. At tulamang ko, mas mapapahamak ako kung pupunta ako doon sa oras na yon.
At sa hanggang yataan niya kang problema ay sila ay nagkadado ng mga pinto gamit ang 2 piraso ng kahoy at inilalagay ito sa ibaba kung saan hindi mo talaga ito mabubuksan maliban na lang kung igalaw mo ang mga patpat na kahoy. At hina, ito di gusting kaitina, inaalis ko ang mga piraso ng kahoy para mabuksan ko ang pinto. Kaya naisip ko ang ideya na bumili ng pagkain at magkunwaring kumakain lang ako sa harap nito habang ginagalaw ko ang mga piraso ng kahoy sa ibaba ko bago magsimula ang adventure kung mahal mo. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell dahil halos 50 lang sa inyo ang nanonood ng aking mga video na hindi pa nakasubscribe kaya pindutin na lang ang subscribe button. Okay nga pala, makikita ko kayo hanggang sa dulo at sana magustuhan ninyo ang video. Kasalukuyang 2:20 ng madaling araw at medyo pagod na kami. Nagpahinga kami ng kaunti matapos ayusin ang pinto na bukas. Kung hindi ito bukas, Ibig sabihin, paibra lamang nagbabantay at nag-aalaga nito at malamang tatawagin na namin itong isang gabi. Pero may magandang pakiramdam ako at okay na kami ngayon. Natulog kami ng halos 2 oras na dapat sapat na oras para sa amin. pagkatapos ng 2 oras ang front door ay bukas pa rin kaya nagpasya kami na diretsong pumasok. Minsan, sinusubukan naming magpahinga sa itaas dahil sa tingin namin dito matatagpuan ang opisina ng doktor. Per Paksyambao, ang mga graba at dumi ay nagpabago sa dating masiglang ospital na hindi na makilala. Bagaman nasan ang aking kaibigan na nagkwento sa akin tungkol sa lugar na ito ay nagmungkahi na pumunta sa pinakamataas na palapag, ito ay humantong lamang sa amin sa bubungan. At ang huling palapag ay para sa mga manggagawa. Ito, may maraming bagay na naiwan. Makikita mo dito ikaw. Makikita mo ang mga kasuotan na dati isinusuot ng mga nurse. Habang patuloy akong bumaba sa isang palapag, natagpuan ko kung saan talaga naninirahan ang doktor at ang kanyang pamilya. Ito ay talagang magandang pasukan. Ito ay Halos parang arkitektura ng Europa. Kaya lang kami nakarating sa sahig ng bahay ng doktor. Ito ang natatanging bagay tungkol sa ospital na ito na iniwan na isang doktor ang nakatira sa pinakamataas na palapag. At ito na yon. Halos pakiramdam mo ay naglalakad ka sa loob ng isang marangyang apartment. Sa totoo lang, ang paglilibot sa mga lugar na ganito sa gabi ay nakakakilabot pa rin sa akin. Halos maramdaman ko na parang may iba pang tao sa gusali. Sa swerte, walang ibang tao sa loob nagpapatibay na wala nang iba kundi kami lang. Pahanga ako sa kung gaano ka-intact ang kusina. Ngunit agad kong na-realize na hindi ito ang tanging kwarto na may mga gamit sa loob. Mukhang lahat ay iniwan. Iniwan ng pamilya ang lahat ng kanilang mga gamit. lahat ng mga damit ay puno sa sahig. Hindi mo na ito makita. Ito siguro ang lugar ng sala. And ang marsupuaw, pwede makikita mo ang mga natirang laruan. Kaya hula ko may daan-daang damit, personal na gamit, at pati na rin ang kanilang piano ay naiwan sa sala. Nakita ko pa nga itong nakakatakot na manika na ayon sa aking kaibigan ay sinasabing may multo. Nakita ko pa nga itong nakakatakot na manika na ayon sa aking kaibigan ay sinasabing may multo. Ang screen ay tuluyan ng nawala. May mga video home system tapes na nakapatong sa ibabaw ng TV. Ang pagkakatagpo ko sa mga ito ay nagpatuloy sa aking imahinasyon kung anong uri ng mga alaala ang naitala ng pamilya. Mga lamang video home system tapes dito. Maleta. Pare. Wala itong laman.
Pero makikita mo na sila yung naglalakbay ng sobra. Lahat ng mga sticker dito. Nakikita ko ang isang LAX sticker. Sa kabila ng sala ay may isa pang kusina. Ito mas malaki at may mas maraming gamit. Tingnan mo yan sa pader. Mukhang gawa ito sa tanso. Kaya natin makikita. Yang imahe ng mas mabuti, mukhang may mga tao sa bangka at parang may mga anghel doon na lumilipad. Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang bahay ng isang doktor. Mukhang may 2 pang kwarto dito. Sa nahuli na nakakarating ako sa isa sa mga silid tulugan, malamang na ang pangunahing silid tulugan, ngunit ito ay puno ng mas maraming damit na kalat-kalat saan man. Grabe, ang dami palang damit ng taong to. Ang dami-daming damit na magkakasama lang na nagkakalat. Siguro ay isang hoarder sila. Narito ang mga kama, may 2 mattress. Wow, ang laki ng kwartong ito. At siguro, mayroong isang uri ng chandelier sa kisame, may tapestry. Ako'y hindi sigurado kung ano yung ibig sabihin nito Kung alam mo, mag-iiwan ng komento sa ibaba. Ito ba yung magandang tsaan kayon? Ito, pero ako ang aking pinakapaboritong natagpuan sa gusali. Karamihan ng mga tao ay may mga aparador ng gamot, pero ang pamilyang ito ay may kwarto ng gamot. Isang silid na puno ng iba't ibang gamot. Grabe. Yon. Meron kang ilang mga medical na supply na kalat sa sahig. Diyos ko, hindi ko maaring paniwalaan kung gaano karaming gamot ang iniwan lang na nakatiwangwang dito. Sobrang sikip. 6K ang sarili doon. Anong uri ng gamot ito? Ito ba ay Myrtellin? O pabilog na pabaliktad na pagputol? Baka para ito sa mga medical na kagamitan. Sa lahat ng mga bote. Isotonic na detergent. Ito ay ganap na napuno. Lincomycin. At tungkol dito, mukhang patak para sa mata ang mga iyon. Sa wakas, natagpuan ko ang tila opisina niya sa bahay. Yung kanyang mga plakyang matropeyo ay nasa mga pader kasama ang mga larawan ng Kanyang mga kasamahan sa trabaho. Isang paalala ng lahat ng kanyang mga tagumpay na basta na lamang nakalimutan. Ay nang kumatpos kong tuklasin ng kanyang tahanan, hindi ko maiwasang magtanong ano kaya ang nangyari sa lalaking ito at iniwan ang lahat. Toto mo kaya ano yung mga tachismis na ang pagkamatay ng anak na babae ay sobra para sa pamilya na dalhin? Yun ba ang dahilan kung bakit sila umalis? Ang mga tanong na ito ang nagpaikot sa aking isipan. Well, oras na ngayon. Para sa paranormal na investigasyon. Kaya sa ngayon mga kaibigan, kinuha na namin lahat ng kagamitan na meron kami para sa paranormal na investigasyon. Itinayo ang lahat sa palapag na ito at inayos ito para makuha namin ang bawat anggulo. Sa tingin ko ito ang perpektong kwarto dito dahil natagpuan namin ang isang manika ng hayop na sinasabi ng mga lokal na sumpa. Pero hindi lamang iyon, susubukan namin makipag-usap sa mga espiritu na maaaring namatay dito. Kung na-excite ka, pindutin ang like button at iwanan ang iyong mga komento at saloobin sa ibaba. Hanggang ngayon, nagkuha rin ako ng maraming larawan ng lugar na ito. Kaya kung gusto mong tingnan ang mga ito, pumunta sa aking Instagram sa Steve Ronan. Ngunit sisimulan namin ang paranormal na investigasyon ngayon. Sa kasalukuyan ay 3:41 ng madaling araw tulad ng makikita mo, medyo lampas na sa oras ng mga mangkukulam, pero okay lang iyon. Dapat ay okay pa rin tayo, pero
Kailangan din nating umalis agad bago magsimula ang tindero na magtayo at maging abala muli ang kalye. Pero oo, simulan na natin. Nagre-record tayo. Maaari ka na magsimula. Kamusta ako ay si Zark? Kamusta yung ang pangalan ko ay Steve? Kakadilim lang. Pare. Ibig sabihin, baka may kumukuha ng kuryente mula dito. Hindi ko talaga siya rin ginamit. Ginamit ko ang aking ilaw na panel sa buong pagtuklas. Yan ba? Maaari kang magsalita ng Ingles. Ikaw? Kung maaari ko magsalita niyo ng Ingles, madi mo pagkuhakan ang isna sa aming aparato, makikita mo sila. Nakakalat sa buong kwartong ito, may isa na may pulang tuldok na maaari mong lapitan. Ang isa pa ay nasa tabi ng piano. At nasa tabi rin ng pasukan sa sahig. Kung naglapitan mo ito ay magti-trigger at ito ay maaaring maging paraan para makipag-ugnayan ka sa amin. Mari mo bang patunugin ang kampana kung nandito ka? Ito ba? Sabi ko na ipapakita ko sa'yo, oh. Pare, eksakto nung sinabi ko, ipapakita ko sa'yo. Ipakita ko ano? Ipapakita mo ba sa amin? Isa ka ba sa mga pasyente sa ospital na ito? Kaya lahat ng mga espiritu dito, maglaro tayo ng laro. Isang sing-singayo. Dalawa ay hindi. Ayos ba yun? Okay ba yun sa'yo? Huwag kang matakot na maglaro sa patay na kampana ang kampana sa iyong mesa. O isa kaya ibig sabihin, oo. Kaya ang isa ay oo at dalawang kampana ay hindi okay. Isa kaya sinasabi mo oo at oo. Naiintindihan mo ba ang Ingles? O marunong ka bang mag-Ingles kung gusto mo rin makipag-usap? Gamit ang mga salita, maaari kang lumapit sa aparato na ito na nasa tabi ko at maaari kang magsalita dito at isasalin ko ang salita pabalik sa amin. Sa tingin ko marunong ka mag-Ingles o... Baka. Namamatay ka ba dito? Mayroon ka bang tagasalin? Nagcha-charge ito ng aking telepono. Oo, namatay ka dito. Para lang makumpirma, maaari ka bang mag-double tap para sabihing hindi? Mag-double tap para ipaalam sa amin na nandito ka. Lahat. Sige mga kaibigan, kukunin ko na ang maliit na tagasalin na ito. Oh, mag-double tap. Maraming salamat, may double tap. Kaya ko palang ito ay matalino. Hintay, nagsabi ito ng isang bagay. Sabi ba nito na maglaro kasama ako? Oo. Sandali lang. Hoy! Nagkakonekta dahil sinabi ko na maglaro tayo ng laro. Pare, dapat parang bata ito. Oh! At pare, yung isa, kung sino man ang naglalaro ng mga manika. At parang ang daming kalat na mga laruan ng mga bata, oh. Dapat nila. Dapat meron silang pamilya dito, tulad ng dapat meron silang mga anak dito rin. Hindi, yan ay isang pangalan ng Chino. Ito ba ay Wong ako?
Ibig sabihin, yan ay typical na chino. Pwede ba akong makipag-usap sa'yo, Isag? Makipag-usap ka sa akin. Makipag-usap ka sa akin. Kakasabi lang na makipag-usap sa akin. Sige, sige. Ito na pa ito. Salamat. Siyempre, gusto naming makipag-usap sa iyo at matuto tungkol sa kasaysayan ng lugar na ito at tungkol sa iyong sarili. Maaari ba, ilan ang mga espiritu na nandito? Anim, 7, 8, 9. 11, 12. 3. 3 lang. 4 siguro. Na ang kampana ay nagsasabog na parang baliw. 5. Tunog na marami, okay, 5. 5 lang. Wow, pare, medyo may sense. Kasi kung makikita mo sa labas sa may entrance, parang ang daming sapatos na halos mukhang malaking pamilya ang nakatira dito. Kaya parang yung doktor, yung asawa at siguro 3 anak. Wow. Pwede mo ba kaming sabihan ng iyong edad? Sa tingin ko sila. Nakuha. Ang anuman mula dito. Oo, dahil kung ikaw ay buhay pa, baka makuha mo ang piano o tama nga. Lahat ng mga damit o mga larawan o mga frame ng larawan sa pader. Parang iniwan ito kung ano ang itsura nito sa tingin ko. Siguro may masamang nangyari sa pamilya eh. Sana hindi. Maaari mo ba kaming sabihan tulad ng, maaari mo bang sabihin ang anuman tungkol sa tahanan mo? Ikaw ba ang pamilya? Ikaw ba? O isang kampana? Ibig sabihin, oo, tama. Ikaw ba ang may-ari ng ospital na ito? Nandito ba sa atin ngayon ang may-ari? Kailangan niyang palitan ang mga baterya. Mababa na ang baterya. Gusto kong makipag-usap. Okay, baka... Oo, maaari kang makipag-usap sa amin. Ano-ano ang gusto mong sabihin? Sabihin mo lang dito, gagana ito. Makikipag-usap ito sa amin pabalik gamit ang anumang salita na sinabi mo dito. Baka dahil gusto nitong makipag-usap, dapat nating patayin ang dead bell. Ito ay maaring mabaling oo dahil... patayin na lang muna natin ito ngayon. Okay, pinatayin na natin ang dead bell. Kung nais mong makipag-usap gamit ang mga salita, mangyaring kausapin ang mga device dito at itinuturo ko. Ginagawa mo ito ngayon sa anumang mga espiritu, mangyaring... akala ko pinatay mo na ito. Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Sinabi lang na niyo. Sa tingin ko, hindi nito alam na patay na ito. Isipin naman ba na ikaw ay isang pasyente at bigla ka na lang namatay? Oo. Ni. Narinig mo ba kung ano ang ibig sabihin ni? Isang mata ni? Pwedeng pangalan nito. Ay! Nakahanga-hanga. Pare, pinatay mo ba yon? Oo, ginawa ko. Patay na ito na ngayon? Talagang kakaiba ito. Kaya ba tuhod ang pangalan mo? Kaya mayroon tayong mga pusa at tuhod. Tuhod, maaari mo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong sarili? Kaanib ka ba ng pamilya na dati nang nanirahan dito sa palapag na ito? O ikaw ba ay isang pasyente dito? Akala ko may naririnig akong paghinga. Narinig mo ba ang ganitong tunog? Parang may nakita dito.
Akala ko may narinig akong hihina. Well, tinanong mo nga bakit andito ako eh. Pasensya na. Sabi na ito. Pero maaari mong Patay ka man na sana, maaring naging pasyente ka. Baka hindi ka nabuhay, pasensya na sa pagsasabi ko nito. Baka pre. Parang nung mga huling araw niya, nauubusan siya ng hininga, parang hindi siya makahinga. baka iyon ang... Ang huling alaala mo, hindi ka makahinga? Malapit. Malapit sa tingin ko parang ako. Sinasabi ko ang mga bagay na parang malapit sa nangyari. Oh, namatay ka ba dahil sa hika? Dahil marami akong nabasang mga libro doon. Oh, sabi doon, pediatrician, kaya ito... Para sa mga bata. Naiintindihan ko na. Oo. Parang tara laro tayo at ang mga bata. Ayan yung mga libro ng pediatry Tama ay nasa aklatan ako. Sa tisanin ko nakita ko online na ang ospital na ito ay para sa mga sakit. Tulad ng mga problema sa paghinga. Hindi ko alam. Oh my gosh, pare. May sense na hindi niya alam. Kasi kung natutulog siya o kung ano man, at bigla na lang siyang namatay, hindi niya malalaman kung ano ang nangyari. Ikaw. Namatay habang natutulog. Namatay ka ba habang natutulog? Hindi niya alam na siya ay patay. Hindi niya alam. Ano ang nakikita mo ngayon? Maaari mo ba kaming sabihan? Nakatayo ka ba sa tabi namin? Sige, pangilabot. Sino ka? Baka isa pang espiritu. Ako si Zach. Ako si Steve. Kaya ako ay mula sa Pilipinas. At ako ay mula sa Amerika. At nandito kami. Nandito kami para lamang bumisita. At malaman. Malaman parang tungkol sa lugar na ito. Gusto namin matuto mula sa'yo. Nandito kami. Pare. Ilang tawang nandito? Kaya sa tingin ko, kung sino man ang nagtanong sa atin kung sino tayo ay kakasali lang. Kaya may mga espiritu pa rin na pumapasok dito. Pakiramdam ko marami. Parang ang daming tao na nanonood sa atin ngayon. Salamat. Yung isa, sinabi lang, hindi ko alam ulit. Pare, mga maliliit na taps yan. Pare, baka nagwala ito dahil sa kung anumang espiritu ang naglalaro dito ay talagang nagustuhan yon. And patuloy pa rin itong naglalaro kahit patay na tito. Sa tingin ko, isang maliit na bata babae ito. Maaring isang bata. Dahil gusto nito maglaro. Mga kaibigan, hayaan niyo akong subukang lakasan ang tunog nito. Maaari mo kang makarinig ng maliliit na tunog mula sa loob. Yung bagay na ito ay ganap na naka-off. Kapansin. Ang naglalaro sa aking kampana ng kamatayan? Talagang interesante. Dito namatay ang aking GoPro. Subukan kong palitan ito. Ang kamerang ito. Ngayon. Mula sa mga bisikleta? Santo ina bro, ang loko niyan. Sa katunayan, may nakuha ako. Kaya, gusto mo bang maglaro ng laro? O gusto mo bang maglaro? O gusto mo bang maglaro sa iyong manika? Daanan mo ba sa akin manikang tayo? Invest sa ito. Ang nakakakilabot nito, tignan mo. Alam ko. Tungkol ko natin ikaw ba siya ng munting patubay. Ito ay para sa iyo. Baka ilagay ko ang rent plot? Oo, ilagay mo ang rent plot sa lamesa, tama sa tabi ng manika.
Gusto mo ba? Maglaro sa manika? Naalala mo yan siya, Manika? Maaari mo bang hawakan ito para sa amin? Pare, may humahawak sa kampana ng patay? O gusto mo ba ang kampana ng patay? Yan ba ang bagong paborito mong laruan? Pakiramdam ko ang laki ng presyon sa akin sa hindi malamang dahilan. Oo Ito ay gripo. May pumasok ba dito? Mga kaibigan, may mga ingay na nagmumula sa pasilyo. Nandoon ang aking camera sa pangingisda. Hello? Sobrang dilim dun. Hindi makakakita ng kahit ano. May bata ba kasama natin ngayon? May isang bagay tayong gustong malaman. Narinig namin na sumpa ang ospital na ito at ito ang dahilan kung bakit ito iniwan na ganito. Maaari mo ko baka sabihan kung meron bang anuman masasamang espiritu dito, anumang masamang nilalang. Akala ko lang ba na nakakita ako ng kislap ng ilaw, baka... Wala. At ikaw Hindi talaga ito may sense. Maliban na lang kung ang ibig mong sabihin ay wala tulad ng WALA, wala. Tulad ng hindi, wala talaga. ito ay kakaiba. Ano ang nangyari? Narinig ko itong tumutok sa mga patay. Sige, sa tingin ko walang masasamang espiritu. Sabi ng mga chismis na meron daw parang masasamang espiritu dito. Pero sa ngayon, hindi naman ganun kasama ang enerhiya. At ang komunikasyon ay nagpapahiwatig na sila'y mabuting espiritu. Oo. Okay, salamat. Siguro gusto lang maglaro ng mga espiritu dito. Oo, hindi naman ganun kasama. Oo, hindi sila masasamang espiritu. Hindi sila masasamang espiritu. Ibig sabihin, mabait sila na makipag-usap sa amin. Parang marami na kaming napuntahang lugar na parang tahimik na tahimik at parang ayaw sa amin ang mga espiritu doon, di ba? Pero dito parang tinatanggap nila kami. Okay ba sa inyo na nandito kami? Ako'y magbubukas ako, magkakaroon ng dead bell ang iyong paborito. Sasabihin ko, ito kailangan nating umalis agad. Anong oras na 430? Kailangan na nating umalis sa loob ng 5 minuto. Mag-uumpisa na ang mga tao, mag-set up, pasensya na. Pero kung maaari lang, sagutin mo ang ilang huling tanong namin dahil kailangan na namin umalis. Pinatay ka ba ng doktor? Sa tingin ko kailangan na nating umalis, pare. Sa tingin ko nakakakuha na tayo ng sapat na mga sagot, sa totoo lang. Sa tingin mo ba? Oo, sinagot nito na, alam mo, may mga espiritu ng pamilya. Sabi ng ilang espiritu na sila ay pasyente dito. Pero kailangan nating umalis. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Oo, pare, hindi ko talaga gustong putulin tulad ng isang paranormal na investigasyon tulad nito. Pero medyo delikado kung patuloy tayong mananatili dito dahil maaga nagsiset up ang mga vendor. At kami.
Hindi ko alam kung bakit meron akong masamang kutob na kailangan nating lumabas na parang baka darating sila agad. O ako. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit, bro. Pero pinagkakatiwalaan ko ang aking mga pangunawa. Gusto mo bang dalhin ng manika? Hindi. Sige, kung may mga espiritu dito, salamat sa pakikipag-ugnayan, pero wala tayong anumang komunikasyon ngayon. Hindi ka pinapayagang sumunod sa amin o magdikit sa amin. Alis kami ng may respeto. Manatili ka dito. Maraming salamat. Alis na kami. Paalam. Salamat sa lahat ng prutas dito. Kung ikaw ay nakikipag-ugnayan sa amin, hindi ka pinapayagan na sumunod sa amin yo, bro. Bro. Naamoy ko ang sigarilyo. Naamoy ko ang amoy ng sigarilyo. Bumaba tayo. Iyon mo. Santo Kalabasan. Kaya maraming salamat sa inyo dahil nanatili kayo hanggang sa dulo ng video. Sana nagustuhan ninyo ito. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang mga notification bell. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Ang lugar ay talagang kakaiba. Hindi pa ako nakakaranas ng ganito. At ang mga ebidensya na nakuha ko kasama ng aking kaibigan ay sa aking palagay ay maganda. Maraming mga tugon na talagang tumpak. Hindi ko iniisip na ang lugar o ang espiritu sa gusali ay masama. Ito ay napakakalma at mapayapa. Sa tingin ko, baka ito ay isang espiritu ng tao na nakakulong. Doon ito ay isang malungkot na kwento kung ano ang nangyari at talagang Nagdarasal ako para sa pinakamabuti para sa pamilya at ipinagdarasal ko ang bata na namatay sa lugar na ito. So naway mapahinga na ang kanyang kaluluwa, pero ipaalam sa akin ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento. Gusto kong basahin ang lahat ng mga iyon. Kung mapapansin ninyo sa dulo, medyo nagmamadali ako dahil ayaw kong magkagulo ang buong kalye. nagsisimula ng magising ang mga tao at inihahanda ang kanilang mga tindahan at bagaman, lubos na iniwan ang lugar. May mga taong nakasalamuha ko tulad ng mga vendor. Hindi nila pag-aari ang lugar. Sila'y nagiging Karen lamang at lubos na iniwan. Tulad ng inyong nakita at nagmamadaling lumabas doon, ang nakakaloka nga at hindi ko talaga sa tingin ko na nakunan ng kamera, pero baka marinig mo ito ang dahilan kung bakit medyo tumakbo ako palabas ng pinto ay dahil narinig ko ang parang kaluskos na kilos sa kaliwa kong bahagi noong Sa bahaging ito ng video dito, naisip ko na maaaring may tao sa loob ng gusali. Hindi ko talaga gustong malaman. Pero o maaaring isang hayop, hindi ko talaga sigurado sa anumang paraan. Mga kaibigan, nandito ako sa Seoul, Korea sa nakaraang linggo ngayon. May 3 araw pa ako bago ako lumipad pabalik sa mga estado. Ang dahilan kung bakit ako nasa Seoul ay dahil sumailalim ako sa operasyon sa mata. Hindi mo alam kung ano ang Smile Pro. Ang Smile Pro ay isang alternatibo sa LASIK surgery. Mayroong parang alam mo ilang uri ng mga pamamaraan para itama ang paningin ng mata. Ngunit pinili ko ang Smile Pro dahil talagang naisip ko na ito ang pinakamahusay na pamamaraan doon sa mga tuntunin ng kalidad at kung gaano ka-advanced ang teknolohiya para sa Smile Pro at ito'y naging masa 10 araw na ngayon. At ang aking matapaningi ay kahanga-hanga 2 araw na ang nakakaraan nagpunta ako para sa isang check-up at sinabi nila na ang aking paningin ay mas mahusay kaysa 2020 at mas mahusay kaysa 2016. Kaya sino ang may alam? Sa tingin ko ang aking paningin ay malamang na siguro 2015 o mas mahusay kaya kahanga-hanga na hindi gumising na bulag at kailangang maglagay ng contact lens araw-araw at sinusubukang hanapin ang iyong salamin tulad ng ito'y maganda pero pag-uusapan ko ito ng mas marami sa isang darating na video. Malamang na pag-uusapan ko ito ng mas marami
kapag na-upload ko ang aking Korean vlog. Kaya manatiling nakatutok para doon. Oo, nag-vlog ako dito sa Korea. Hindi talaga nag-explore ng kahit anong nakakatakot. Bagaman nag-explore ako ng isang gusali, ngunit hindi iyon ang aking pangunahing focus. Ito ay para mag-relax lang dito bago ako bumalik sa bahay. Ngunit oo, excited akong bumalik sa mga estado sa mga susunod na araw. At siguraduhin mag-abang para sa mas maraming mga video, mga kaibigan. Alam ko na medyo mabagal ako sa nakaraang buwan. Sobrang dami lang talagang paggalaw at kahit ang aking computer ay medyo mabagal din sa pag-edit ng mga video at marami akong kailangang i-upgrade kapag bumalik ako. Lahat tayo ay nagpapasalamat ng sobra para sa inyong pasensya at tiyakin na mag-abang para sa mas maraming video Sabado, alas 8 ng gabi. Eastern Time, mahal ko kayong lahat, kapayapaan at salamat sa panonood.